At pagka personal na interes ang laging umiiral sa isang tao, maski yung mga tao na nasa kanyang kapaligiran, apektado ang iyong pamilya, ang iyong simbahan, kung laging personal na interes ang mananaig sa isa sa atin. Dahil yan sa kasalanan at sa konsekwensya nito, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga oras na ito, pag-usapan natin yung nandun sa Awit 90 verse 10. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Yung praise na buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Marahil na itanong mo kapatid, bakit may mga kahirapan sa mundong ito? Marahil naitatanong mo sa sarili, bakit ang buhay ay puno ng mga problema at mga pagsubok sa buhay? Bakit may mga kahirapan? Bakit mahirap ang buhay? Unang bagay, bakit may kahirapan sa buhay? Dahil sa kasalanan at sa konsekwensya nito. Kasi po ang Panginoon meron siyang perfect will sa atin. Maganda yung plano niya. Maganda yung kagustuhan niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero ang kasalanan, hinihiwalay niya tayo sa perfect will ng Panginoon at sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Dahil makikita natin yan sa Roma 3:23 na ang tao, lahat ay nagkasala at walang nakakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung titingnan natin yan, dun pa lamang sa Garden of Eden, makikita natin na ang ganda ng plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, dun ang tao, pangalagaan niya yung Garden of Eden, mamuhay siya ng maayos dun sa lugar na yan. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng free will, sinunod ng tao yung kanyang kagustuhan, at makikita nga natin down the line ay naapektuhan ng kasalanan. Yung sa ating modernong panahon ay minana natin yung tinatawag na manang kasalanan sa ating mga ninunong Adan at Eva. Makikita natin yung epekto niyan. Pinatay nitong si Cain sa Abel dahil yun sa kasalanan, sa konsekwensya nito, yung manang kasalanan. Kaya may mga kahirapan na dinaranas tayo. Ang kasalanan kasi kinokorap niya yung human nature ng tao. Meron tayong tinatawag na sinful nature ng tao. Kumbaga yung sinful nature na yun, yun yung nagtutulak sa tao para gumawa siya ng masama. At pag patuloy yan na umiral ng umiral, yan ang nagbibigay kahirapan sa tao at sa mga taong nasa kapaligiran niya. Nakikita natin yan sa Romans 7. Sa Romans 7, tingnan natin yan. Verse 19, sabi niya dito, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. At makikita natin sa verse 22, sa kaibuturan ng aking puso ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Nakita natin merong simple nature sa pagkatao ng isang tao. Ayan yung nagiging dahilan kaya gumagawa ng kasalanan ang tao, nagtutulak sa kanya na gumawa ng masama, na nagli-lead sa mga struggle at mga sufferings. Kasi pag umiiral yan sa isang tao, for example, ang isang taong namamayani ang simple nature sa kanyang buhay, lagi lang niyang gusto ay personal na interest. At pagka personal na interest ang laging umiiral sa isang tao, maski yung mga tao na nasa kanyang kapaligiran, apektado ang iyong pamilya, ang iyong simbahan, kung laging personal na interest ang mananaig sa isa sa atin. Dahil yan sa kasalanan at sa konsekwensya nito, at ang kasalanan, kinokorap niya yung human nature ng tao na nag-lead sa mga struggles and sufferings. Kaya merong mga kahirapan na ini-endure ang mga tao sa daigdig na ito dahil sa kasalanan at sa konsekwensya nito. Yan yung unang bagay, yan yung unang dahilan kung bakit may mga kahirapan sa buhay.
dahil sa kasalanan at sa konsekwensya ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Ikalawang bagay na makikita natin dito, bakit may mga kahirapan sa mundo, dahil tayo ay nabubuhay sa fallen world. Kung matatandaan po natin yan, na sa Genesis, nang bumagsak ang tao sa kasalanan, isinumpa ng Diyos ang lupa na ito. Makikita natin yan sa Genesis 3 verse 17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Yun po ang sabi ng Panginoon sa Genesis 3 verse 17. Kaya nga po, makikita natin ang mundong ito, ang fallen world na ito, ay apektado ng kasalanan. Ang resulta po nito ay suffering and pain. Nakita nga natin si Adan, sabi sa kanya, talagang paghihirapan niya yung kanyang kakainin. Kaya nga sa bawat araw ng buhay natin, ang ating mga ikinabubuhay ay talagang manggagaling sa ating mga pinagpagalan. Kaya nga sa panahon ngayon na nagdadanas tayo ng mga kahirapan, especially sa mga kabataan, na ang bawat sentimo na inyong binabaon or inuuwi ng inyong mga magulang ay galing sa kanilang mga paghihirap para lamang may maiuwi na kabubuhay sa pamilya. Kaya nawa ito ay ating pahalagahan, dahil ang bawat butil na kanilang inuuwi sa kanilang mga pamilya ay galing sa kanilang pagod at paghihirap. Kaya nga po may mga kahirapan sa mundo na ito, dahil yun ay tayo ay nabubuhay sa fallen world. Na sinabi ko hangin na ang mundong ito ay apektado ng kasalanan. Kaya nagdudulot ito sa mga tao, sa atin din ng mga Kristiyano, ng mga sufferings and pain. Nakita natin yan sa Roma 8:20, sabi niya dito, nabigo ang sangnilikha hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos, gayunman nagbigay rin siya ng pag-asa na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok at upang makabahagi ito sa malulahating kalayaan ng mga anak ng Diyos. Alam natin hanggang ngayon dumaraig ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. At hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag sa ating pagiging maanak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Makikita natin ang mundo sa ngayon, dahil nandito tayo sa fallen world, dumaraing ang sangnilikha. Andiyan ang epekto ng climate change sa mundo, mga evolution ng mga viruses, mga matutinding bagyo, bunga ng climate change, diba? Iba't iba pang mga epekto ng climate change na nagdudulot ng mga kahirapan sa buhay ng isang tao, dahil nga tayo ay nandito sa fallen world, sa kasalukuyan. At makikita natin, kahit yung tao, mismo tayo bilang mga Kristiyano, dumaraing din tayo sa mga kahirapan dahil ang katawang ito ay limitado. Hindi siya exempted sa mga viruses, mga cancers, sakit. Dahil tayo ay nandito sa fallen world na apektado ng kasalanan. Kaya nagkakaroon ng mga kahirapan sa buhay ng tao. At yung isa pang bagay, dahil nandito tayo sa fallen world, nabubuhay tayo sa mundong ito, meron talagang mga temptations and trials na sumusubok sa ating pananampalataya at karakter. Kaya nga sabi nila, ang pikon ay laging talo. Kailangan talaga ng tinding pasensya para tayo ay magtagumpay sa mundo na ito. Makikita natin dun sa James 1 verse 2 to 4,
Mga kapatid, magalala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Meron talagang mga temptation and trials na nabibigay sa atin ng mga kahirapan to test yung ating pananampalataya para hubugin yung ating mga karakter. Yan po yung ikalawang dahilan kung bakit may nararanasan tayo mga kahirapan sa mundong ito dahil tayo ay nabubuhay sa fallen world sa kasalukuyan na apektado ng kasalanan. Ikatlong bagay, bakit may mga kahirapang nararanasan ng mga tao, gayon din ang mga Kristiyano. Dahil meron talagang spiritual battle sa buhay na ito. Yan yung pangatlong dahilan kung bakit may mga kahirapan tayong nararanasan. Yung impluensya ni Satanas sa kanyang buhay na nagdudulot sa kanya ng mga kahirapan. Dahil ang gusto ni Satanas ay iligaw ang isang tao para sa ay magdusa. Kasi yan ang misyon ni Satanas sa buhay natin. Yung patayin tayo at sirain yung ating mga buhay. 1 Peter 5:8, ang diablo ay parang liyong umaatungan na kumbaga umaali-aligid at naghahanap ng masisila. Yung impluensya niya sa buhay mo, yun yung pwedeng magdala sa iyo na makaranas ka ng mga kahirapan. Kasi nga may spiritual battle dito sa mundo na ito. For example, sa mga finances natin, i-influensyahan ka ni Satanas na yung wants mo ay maging needs. Kaya tuloy ipangungutang mo para makuha mo yon at bottom line, pag marami kang utang, anong pwede niyang maidulot sa'yo? Stress na nagdudulot sa'yo ng kahirapan. Sa mga Kristiyano, kung bakit dumaranas ng mga kahirapan, kasi nga may spiritual warfare. Nakita natin yan sa Ephesians 6 na sabi nga ni Pablo, yung mga sandatang kaloob ng Diyos, pinasusuot sa atin yung mga sinturon ng katotohanan, isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Makikita natin yan sa Ephesians 6. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita. In verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng Diablo. Bakit ipinasusuot ni Pablo yung mga spiritual armor na yan? Kasi nga, merong spiritual warfare na nagdudulot sa atin ng mga kahirapan bilang mga Kristiyano. Pagduring panangga yung pananampalataya laban doon sa mga nagliliyab na palaso ng kaaway. Kasi yun yung nagdudulot sa atin ng mga kahirapan, yung mga pakanaan ng kaaway. Yan po yung pangatlong bagay kung bakit nagkakaroon tayo ng mga kahirapan sa buhay dahil mayroong spiritual battle, mayroong spiritual warfare, yung influensya ni Satan na sa buhay natin na kailangan natin mapagtagumpayan. Dahil kung hindi, yun yung magdudulot sa atin ng mga kahirapan sa buhay. Kaya minsan ay tatanong natin, bakit ang hirap ng buhay? Dahil sa mga bagay po na ito. Ngayon, nakita natin mga ilang kadahilanan kung bakit nagdaranas tayo ng mga kahirapan sa mundo na ito. Pero huwag po tayong mag-alala kasi mga kahirapan sa buhay ay pansamantala lamang. Pero ang Panginoon po ay nangako ng eternal na pag-asa. Nakita natin dun sa 2 Corinthians 4:16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming spirito araw-araw. Ang bahagya at panandaliang kapighati ang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang Panginoon ay nangako ng eternal na pag-asa. Kaya nga sabi niya sa verse 17, ang bahagya at panandali ang kapighati ang dinaranas namin ngayon. Sabi niya ganon. Ang mga kahirapan sa buhay niya ito ay hindi magtatagal, hindi ito panghabang panahon. Ang Panginoon ay nangako ng
eternal na pag-asa sa bawat isa sa atin na nagtitiwala sa Kanya. Kaya nga po, huwag tayong mawalan nawa ng pag-asa kung tayo man ay dumaranas ng mga kahirapan sa buhay. Kaya nga sa lahat ng ito, huwag po tayong mawalan ng pag-asa kung tayo man ay dumaranas ng mga kahirapan sa buhay. Marahil pinatatatag lamang ng Panginoon yung ating pananampalataya at hinuhubog yung ating mga karakter at mas pinatitibay yung ating pakikipagrelasyon sa Kanya upang tayo ay maging matatag ng mga mananampalataya. At kung tayo man ay dumaranas ng mga kahirapan sa mundo na ito, nawa tayong mga mananampalataya ay magpalakasan, magtulungan para nang sa gayon ay sama-sama tayong makarating sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong masaraan ng loob kung tayo man ay may pinagdadaanan ng mga kahirapan sa buhay. Dahil ang mga kahirapan ito ay hindi pang matagalan, kundi ang Panginoon ay may inihandang magandang bagay para sa lahat ng magtatagumpay at patuloy na susunod sa Kanyang kalooban sa kabila ng mga life's difficulties na ito. Kaya sana pagpalain ka ng Panginoon at tulungan ka na makapag-persevere sa lahat ng ito upang pagdating ng takdang araw ay makamit natin yung ating reward na inaasahan natin sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos, nabasahin ko po ang Revelation 21. Naway makapagbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa atin na makapagpatuloy sa ating lakad, pananampalataya sa ating Panginoon. God bless you, kapatid, at sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda na sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan niyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya'y magiging bayan nila. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.